Magsitayo po ang lahat at ipagmuhin natin ang Ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng luwag. Ang mabuting tao ay nagpapaglulot ng mabuti, sapagkat tigil ng pagpapilihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nagpapaglulot ng masama, sapagkat tigil ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat ano ang pagpapilihan ang damanan. Tinatawag niyo ako Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipakikilala ko sa inyo kung kanino ang bawat lumalapit sa akin, hindi aking magsalita, at nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong umukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha at ang tubig ay bumugso sa bahay na iyon, ngunit hindi nakina, sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaan ng tubig ang bahay na iyon at pagkakay bumagsak. Lubusang nawasak ang bahay na iyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka ng Panginoon po ang lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, ang pinili ko mga first Dominicans at mga magulang, may mga bata ngayon, bilangin natin, tayo ay naginyagan. Sigurado ako na naginyagan tayo lahat. Ama po ba?
nabinagan tayo. So, yun ang unang sakramento. Ang unang sakramento, sinabi ng ating katekista at palaging sinasabi, narinig natin, ang binyag ay pinto sa lahat ng mga sakramento. At ngayon, itong linggong ito ay nakatanggap kayo sa pangalawang sakramento. Ang sakramento na pagbabalik loob. No? Pagbabalik loob. At itong sakramento ito ay nauulit. Ang binyag ay isang beses lang. Isang beses lang. Hanggang tayo tumanda, hanggang sa tayo ay mamatay, isang binyag lamang po. Yung binyag natin ay hindi nabubura. Kaya unang ibinigay ng ating mga magulang, ng ating mga nino at ninang, ay ang pananampalataya. So yun ang una, sakramento ng binyag. So isang beses lang. Yung sakramento ng pakikipagkasundo, kung nag-umpisa tayo, nauulit yan. Nauulit yan. Sapagkat tayo ay nagkakasala. Nakagagawa tayo ulit ng kasalanan. Kapag hindi tayo naging aware sa mga bagay-bagay sa ating ginagawa, nakakapasok tayo sa kasalanan. At sa kasalanan, kailangan natin maglinis. No? Sabi ko nga, minsan-minsan, sinabi ko sa inyo na, di ba, naligo tayo, lahat tayo, ang naligo, pumunta dito sa simbahan. Diba siguro hindi naligo kasi mayroong mga sakit, no? Pero, normally, naliligo tayo araw-araw. Di ba, araw-araw tayo naliligo? Sino ba tayo naliligo tayo araw-araw? Kasi nadudumihan tayo, no? Nakakatayo tayo ng dumi sa ating katawan. Para maging malinis at mabango, kailangan magbuhos ng tubig at magiging malinis. Para bagang, no? Hindi talaga gano'n. Para bagang sa kumpisal, gano'n. Kaya linisin natin yung ating katawan, ating kaluluwa sa kumpisal. Pero ito naman siya rin araw-araw, no? Mahirap maging araw-araw ang kumpisal. Hindi din ang simbahan na at least once a year na meron tayong kumpisal. Sinasabi ng utos ng simbahan isang beses. Pwede sa mga momento na tayo ay lumapit sa sakramento ng pakikipagkasundo sa tatlong momento. Unang momento ay sa buwan Kwaresma. Kapag dumating na ang kapahin ng abo sa loob, yun ay hudyat na ng pagpasok ng Kwaresma. At 40 days yan. Sa loob ng 40 days, pwede tayong mag-umpisal. Pagkakanda natin para sa pagpasok ng ulit pagkabuhay ng ating Panginoon para tayo magkalinis. No? Yun, Kwaresma. Pangalawang momento ay kung kailan ang birthday natin. No? Naghihintay tayo ng mga regalo. Siyempre, mga bata tayo. Naghihintay kayo ng ating mga matatanda. Naghihintay ng regalo. Kayo pa kaya, no? Naghihintay ng regalo. Pero ang pinaka-best na regalo ay makapag-umpisan, makapaglinis. Pwede gawin ang pag-umpisan panahon ng birthday, bago mag-birthday, o parang during your birthday, o kaya pagkatapos ng birthday, malapit sa birthday. Maraming simbahan, bawat dito, pumunta kayo. Sabi nyo, Father, mag-umpisa lang. O kaya pumunta kayo sa iba't ibang simbahan, sa Quiapo, si Peter, sa iba't ibang simbahan, umpisan. Yun ang pangalawang momento. At pangatlong momento, malapit na ang Adviento, bago magpasko. So yun, pagdating ng first Sunday of Advent, may kandila dito na 4 o 5 na kandila, yun yung yugto na simula na ang Adviento. So itong tatlong momento na pwede tayo mag-umpisal, no? Pumasok sa sakramento ng pakikipagkasundo para kapag dumating ang malaking selebrasyon, ang kapanganakan, ang muling pagkabuhay ng Panginoon sa araw ng birthday, ako ay malinis. Ngayon, ngayon ang pangatlo, at gagawin wedding, araw-araw, wedding, linggo-linggo, ang sakramento ng Eucharistia, na magsusustain sa ating katawan at kaluluwa. Kaya tayo, mapaalam kayo dahil pinayagan kayo ng inyong mga magulang, ng inyong mga guardians, ng inyong at nilang lolo at lola na kayo ay
mag-first communion. Palapakan ninyo ng sarili. Kaya kami mga magulang, sinabi rin sa Ebanghelyo, kung babalikan natin ang Ebanghelyo ngayon. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama. At walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. No? Ibig sabihin na, ibigay sa inyo ang mabuti para maging mabuti. At ang pinakamataas na mabuti ay ang paglapit sa Diyos. Ang paglapit sa Diyos. Kapag nawalan tayo ng Diyos sa buhay natin, nawawala ang direksyon ng buhay. Kapag walang pasalan, kapag walang pagkakasal, walang simba, tandaan natin, ang Lunes hanggang Sabado ay hindi obligatoryo na magsimba. Pero pwede magsimba. Magkaroon ng devotion. Pero ang linggo, ang araw ng mga pinamimili ay obligado tayong magsimba. Sa araw ng linggo. Sa ating parokya, meron po tayong 5 misa. Pero sa ating paglinggo ay pupunta sa mall. May misa sa mall. Alas 9, lahat ng mga malls meron. Meron silang misa. Alas 9, alas 10. Bago magbukas, papasukin yung sarili. Pupunta ako doon magsisimba. Pasukin ka, simba. Pero may misa, huwag natin kaligtaan na magsimba. Dahil sa susunod na paglapit natin sa sakramento ng pakikipagkasundo, sabihin niya, Father, mas basan mo ako sa pagkat ako'y nagdasal. Isipin natin, halimbawa, ngayong December, mga umpisal tayo. O kaya next year. Sabi na lang natin next year, Semana Santa, o Quaresma. Father, mas basan mo ako sa pagkat ako'y nagdasal. Ang huli kong umpisal ay noong September 2025. Ang kasalanan ko ay meron akong 3 linggo na hindi nagsimba kasi binilang. Sabihin natin, hindi ako nagsimba pagkatapos ng first communion, noong linggo pa. Sabihin natin, pagdating ng October, tapos na perfect week November, na perfect week December, pagdating ng Semana Santa o Quaresma, meron na isa, sa February isa, meron akong 3 linggo na hindi nagsimba. Sasabihin po natin. Sasabihin natin, binibilang yun. O kaya hindi ako nagsimba sa araw ng year, Pasko. Yes, nanimalo ko ng Providence. Yes, nanimalo sa January 1, New Year. Eh, hindi natin dapat pinapalampas yung mga obligatorio natin. Maliban kung meron tayong sakit. Sakit. Alam niyo, kung yung mga nanay, yung mga tatay, naiinis paglinggo, hatapin niyo papunta sa simbahan. Sabi niyo, Mama, para kumalma ka, magsimba ka nga. Para tumigil yung bunganga mo. Papa, sigla-sigla na naman kagabi. Simba ka naman. Para maano yung ating kaluluwa. Sabihan sa ating mga magulang. Simba tayo. So yun ang pangatlo. At meron pa tayo mga iba't ibang mga sakramento along sa journey natin. Kapag nakatungtong ng 11 to 12 years old, tatanggap ng sakramento ng kumpil. Sa kumpil, yun yung pangatlo. Ayan yung mga yung panahon. Ngayon, magkikita pa tayo kasi may kumpil. After kumpil, hindi naman, wala na pagbubuhog sa pag-aaral sa pananampalataya. Wala na. Sarili na lang. Hindi na masusundan ng katikis. Sarili na talaga. Kaya nawa, magsaisip tayo o magmayroon mga tawag ng ating nagsimbahan para sa pagbuhubog sa pananampalataya. Nawa, tumugon tayo. Meron tayo Bible study, meron mga general assemblies, maraming mga ministries sa simbahan, gusto mag-choir, gusto maging sakristan, maging lay minister, maging marshal, napakarami. Pero kung ayaw mo, sa sarili mo, kaya atas mo, sabay yung paghubog sa ating pananampalataya. Kaya yung Ebanghelyo sabi, kung maganda
Sumo. Picture mo. Picture mo. Ayun na, sa gitna. Ayun. Ay, saan nahanap-uan? Saan ba siya? Ay, ito. Ayan. Ay, si Bibi ang nakatingin. Mga bata, nung tayo'y nabinyagan, tinanggap natin ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga magulang, mga ninong at nina. Ang kandila, ang liwanag ni Kristo. Ngayon ay saksyan natin